Kala mo ba, ang mundo ay nilikha sa liwanag? Paano kung sabihin ko sa iyo na nagsimula ang lahat sa katahimikan at nauwi sa pagpatay? Isang ama ang gustong lipunin ang sarili niyang mga anak. Isang anak na naunang pumatay. At isang ina ang naging halimaw dahil sa paghiganti. Pero ang pinakanakakagulat, ang mundong ginagalawan natin ngayon ay ginawa mula sa bangkay ng isang Diyosa. At tayong mga tao, may dahilan kung bakit tayo nilikha. At baka hindi mo ito magustuhan. Ito ang kwento ng simula at hindi mo ito inaakala. Ito ang buod ng salaysay na nasusulat sa tabletang Enuma Elish. Madalas nating inilalarawan ang simula ng lahat bilang isang biglaang pagputok ng liwanag o kaya naman ay ang malamig na vacuum sa kalawakan. Ngunit sa sinaunang Mesopotamia, iba ang simula. Isang daigdig na walang katapusang umiikot at di nahahating tubig. Ang kawalan na ito ay binubuo ng dalawang sinaunang nilalang. Si Apsu, ang matamis na tubig tabang, at si Tiamat, ang maalat at mapait na tubig dagat. Magkasama silang umaanod sa walang putol na katahimikan. Nagwakas ang katahimikang iyon mula nang nagsanib si Apsu at Tiamat at isinilang ang mga nakababatang Diyos. Ang mga bagong nilalang na ito ang nagdala ng kilos, kaguluhan at ng hindi mapatawad na konsepto. Ang ingay. Para kay Apsu, ang ingay na ito ay hindi matiis. Upang maibalik ang payapang katahimikang tinamasan niya bago pa man umiral ang kanyang mga anak, nagpasya ang ama ng Sansinukob na sila ay paslangin. Ngunit bago pa makakilo si Apsu, natuklasan ng kanyang anak na si Ea ang kanyang balak. Inunahan ni Ea ang kanyang ama. Gumamit siya ng isang orasyon upang ilubog si Apsu sa mahimbing na pagtulog bago siya tuluyang paslangin. Nang matuklasan ni Tiamat ang pagpatay sa kanyang asawa na kanilang ama, nagbago ang kanyang kalikasan. Ang dating payapang ina ng Sansinukob ay naging isang nagngangalit na puwersa na puno ng paghihiganti. Naghahanda siya para sa lubusang digmaan. Lumikha siya ng 11 halimaw, mga taong ahas, mga dragon. Itinaas niya si Kingu, ang kanyang bagong asawa, upang maging kanyang kampyon. Linisan niya ito ng kapyas na mga tadhana na naglalaman ng ganap na kapangyarihan sa kapalaran ng bawat bagay na may buhay. Habang sumusulong ang hukbo ng mga halimaw ni Tiamat, ang mga nakababatang Diyos ay naparalisa sa sindak. Si Marduk, ang anak ni Ea, ang tumayo bilang tanging karapat-dapat na kampyon. Ngunit hindi siya kumilos dahil sa kabutihang loob. Naglatag siya ng isang mahigpit na kondisyon bago lumaban. Kailangan isuko ng ibang mga Diyos ang lahat ng kanilang kapangyarihan at koronahan siya bilang kataas-taasang pinuno ng Sansinukob. Ginamit niya ang krisis upang tuluyang wasakin ang lumang kaayusan ng mundo at itatag ang ganap na otokratikong kontrol. Hinarap ni Marduk si Tiamat. Gumamit siya ng isang mahiwagang lambat ng mababangis na hangin upang bitagin ang sinaunang Diyosa. Nang ibuka ni Tiamat ang kanyang napakalaking bibig upang lamunin si Marduk. Pinilit ni Marduk na pumasok ang isang marahas na hangin sa kanyang lalamunan. Lumobo ang tiyan ni Tiamat at naipako siya sa kanyang kinatatayuan. Ibinigay ni Marduk ang pangwakas na suntok sa pamamagitan ng nag-iisang nakakawasak na palaso. Inusok nito ang namamagang tiyan ni Tiamat at binyak ang kanyang puso. Nagtapos ang digmaang kosmiko sa marahas na pisikal na pambitay sa ina ng Sansinukob. Upang itayo ang bagong daigdig, hinatay ni Marduk
ang napakalaking bangkay ni Tiamat at ginawang hilaw na materyal. Hinati niya sa dalawa ang katawan. Ang isang kalahati ay ginamit niyang bubong ng kalangitan at ang isa naman ay naging pundasyon ng lupa. Ang mga ugat ng buhay ng sinaunang kabayasnan ay may karumal-dumal na pinagmulan. Ang mga lumuluha at napugot na mga mata ni Tiamat ang naging bukal ng mga ilog na nagbibigay buhay, ang Tigris at Euphrates. Sinimula ni Marduk ang isang maingat na muling pag-ayos ng realidad. Itinalaga niya ang mga Diyos sa kani-kanyang mga pwesto at nilikha ang mga bituin at ang kalendaryo. Ngunit ang bagong kaayusang ito ay nagdulot ng isang suliraning lohistikal. Ang mga Diyos ay nangailangan na ngayon ng malawak na lakas puwersa upang panatiliin ang komplikadong mekanismo ng sansinukob. Upang lutasin ang kakulangan sa manggagawa, nilikha ni Marduk ang sangkatauhan. Hinubog niya ang mga tao mula sa dugo ni Kingu, ang binitay na kampyon ng mga rebelde, upang pasanin ang bigat ng paglilingkod sa mga Diyos. Ayon sa Enuma Elish, ang sansinukob ay isang tropeyo. Ang lupang ating tinatapakan at ang mga sibilisasyong ating itinayo ay nagsisilbing pinakadakilang monumento ng kaayusang marahas na nagtagumpay laban sa kaguluhan. At diyan nagtatapos ang kwento ng Enuma Elish, isang mundong isinilang hindi sa kapayapaan, kundi sa dugo, digmaan at kapangyarihan. Pero ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, kung ang mundo ay itinayo mula sa pagwasak at tayo ay nilikha para magsilbi, ano ang ibig sabihin nito sa tunay nating papel bilang tao? Tadhana ba natin ang sumunod o may kapangyarihan tayong baguhin ito? Kung umabot ka dito, malamang may bumabagabag na tanong sa isip mo. I-comment mo na yan. Gusto kong malaman ang iniisip mo. At kung gusto mo pa ng mga kwentong tulad nito, yung mapapaisip ka, tapos mapapaisip ka uli, i-follow mo na ang Tales of Noise. Dahil minsan, ang mga kwentong akala natin ay alamat lang, ay may nakatago palang katotohanan.